Hello mga palalabs, ngayon tinuturuan ko ang aking kasama kung paano magluto ng kofta. Kasi dumating na yung bago naming kasama kaya tinuturuan ko siya kung paano talaga siya magluto. Kung ano mga pagkain na lulutuin, tinuturo ko sa kanya para malaman niya sa susunod siya na ang magluluto. At pinapasulat ko sa kanya para hindi niya makalimutan kung ano talaga ang mga ingredients. Bawat luto, pinapasulat ko sa kanya. Kasi pag bago talaga, kailangan mo turuan at kailangan mo isa-isahin kung ano mga lulutuin para sa susunod, siya nang magluluto at may copy siya kung ano ang mga ingredients na dapat niya ihanda. Ganyan lang pag bagong sampa, nakatulong at saka ikaw ang tagaluto. Kailangan talaga na ayusin at ituro sa kanya ng maayos para sa susunod siya na at marunong na din siya kung siya na lang ang nasa kusina. Ayan, sinusulat na yung mga ingredients. At yung kasama ko naman na isa, yan siyang tagaluto at saka pinapa-assist ko lang kasi ako nagsasabi lang kung ano ang ilalagay at siya naman tinutulungan din niya. Magkasama yan silang dalawa, yung isa tagalinis at yung bago naman ang tagaluto. At ang trabaho ko naman talaga sa anak ng amo nila. Yan. Yan yung bago naming katulong at siya naman si Aroma, yung kasama niya yan tagalinis. At ako doon sa taas, all around din ako. Pero alam ko kung paano magluto kaya ako na lang ang pinapaturo ng mga amo namin sa kanya. Kasi nung umpisa, yung amo namin ang nagtuturo sa kanya, yung matanda, tapos hindi talaga niya maintindihan. Kaya nung pangalawa, sabi ng mga amo na ako na lang paturuin kasi parang naiintindihan ng bagong katulong kung paano ako magturo sa kanya. Hindi siya natatakot kasi pag doon siya sa nanay ng amo namin, yung amo talaga niya, natatakot siya kasi malaki yung boses at saka parang pasigaw-sigaw yung turo. Kaya parang natataranta siya at hindi talaga niya maintindihan. Instead na magsusulat siya, hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Kaya nakapag-desisyon yung ibang mga amo talaga dito na ako na lang paturuin para ma-relax siya at hindi siya matatakot. Kaya ganyan lang kasimple. Sabi ko sa kanya na huwag kang matakot, lakasan mo yung loob mo. Kasi pag nagluluto ka, isa-isip mo talaga kung ano nilalagay mo. Yung mga ingredients, isusulat mo para hindi mo makalimutan. Kaya yan, iniisa-isa ko, ipaliwanag ko sa kanya. Kung ano ang mga kailangan, tinutulungan ko siya. Ayan, ganyan-ganyan lang. Dapat talaga pag bago ang katulong, tuturuan mo siya, hindi yung sisigaw-sigaw. Huwag yung sisigaw-sigawan mo siya para hindi siya matataranta. Shoutout pala sa mga kasambahay din dyan na mga katulad ko na lalo na pag matagal parang inaano na nila yung bago, ay wag po ganun kasi katulad din natin yan dati nung dumating tayo wala tayong alam. Kaya ititrate din natin sila kung paano nila malalaman ang mga gawain sa loob ng bahay. Hindi natin sila ilulubog talaga yung ididiin na hindi marunong kasi kawawa naman din. 'Di ba? Para sa akin, bilang isang katulong, walang bago, walang matagal. Basta magtulungan lang, hindi tayo amo dito.